Ma'am, good afternoon. Ma'am, dun sa 30 hectares ng KOJC compound, ilang hectares na yung nahalughog at ilang structures na rin yung nahalughog ng PNP? Any significant updates? Sa ngayon, sir, tuloy-tuloy pa rin po, sir, yung ginagawa nating search. May particular area po tayo doon na nandun ang concentration natin na ngayon dahil gumamit na nga po tayo noon ng groundbreaking penetrating radar po. Ito po yung ginagamit natin kapag may mga calamity po at naghahanap po tayo ng sign of life. Meron po tayong isang area doon na ang estimate po natin is mga 20 to 30 meters from the ground at may nadedetect po tayong sign of life. So nandun ngayon yung concentration natin at naniniwala tayo na malapit na nating matumbok kung sino itong nasasagap po nitong penetrating radar po natin. At doon po sa sagot nyo, gano'n na po ba kalawak? Tuloy-tuloy ito, sir. Hindi pa natin masabi kung ilang percentage but definitely may mga tapos na po tayong tignan ng mga lugar at mga building at magpapatuloy po ito hanggang sa matapos natin ang bawat sulok nitong napakalawak na more or less 30 hectares na compound po. Ma'am, as per PNP chief kahapon, and I quote, baka mas PNP pa ang humingi ng tulong dahil accordingly, yung kanilang mga mahal sa buhay hindi pinapayagan lumabas ang POJC. So sa tulong po ng kapulisan po natin, kasama po natin yung DSWD, ay may na-rescue po tayo na isang 20-year-old na lalaki at isang 51-year-old na babae at sila po mismo ay sinundo ng kanilang mga mahal sa buhay at hiniharap sila. Yung mismong pamilya po nila ang hiniharap po ng PNP kahapon at maliban po dito ay nananawagan po tayo doon sa mga nakakamonitor po sa atin ngayon. Kung meron pa po dyan sa loob ng KOJC na hindi pinapayagang lumabas, they're being held against their will, ay nakahanda po silang saklolohan at i-rescue po ng PNP. May na-arresto po yung PNP sa mga supporter ni Pastor Kibuloy. Kahapon po, sir, ay may inaresto po tayong dalawang katao, dalawang kalalakihan pagkatapos pong magpumilit na pumasok po doon sa KOJC compound in spite of the request po ng nagbabantay doon sa gate na hindi po pwedeng pumasok doon sa loob while ongoing po yung search po natin sa loob po ng compound. But for those who were inside the compound po, ay pinapayagan naman po sir silang lumabas. As per Brigadier General Torre, hahanapin lang nila yung entrance. Alam nila kung nasaan yung mga areas na underground entrance na lang. So ma'am, dun sa paghahanap, dun sa underground facility, meron na tayong update dun. Sabi nyo kanina, malapit na rin matunton itong si Pastor Kibuloy. Without giving specific, sir, tama po, nandun ngayon yung concentration ng ating search dahil nga na-detect nga po nung ground penetrating radar natin na mayroong sign of life sa ilalim po ng isang particular ground. But as to this specific location, I hope you understand na hindi po pwedeng sabihin yon at yesterday po ay round down na natin yung resistance ng mga miyembro po ng KOJC. Ayaw po talaga nila tayo, patuloy nila tayong pinapaalis dun sa lugar na concentration natin ngayon at binabantayan po natin yan at naniniwala tayo, kausap po lang kanina si General Torre at naniniwala tayo na malapit na nating matunton kung asaan itong secret entrance at lagusan itong particular place to na ito. Ma'am, ano naman po yung masasabi niyo sa aligasyon na yung mga kapulisan po natin yung mga nanakit po sa mga KOJC members? So, marami na pong lumalabas na misinformation, particularly sa isang network dyan. Ayoko na lang banggitin, but I'm sure alam niyo po kung saan po itong network po na ito. Na alam niyo naman po kung sino po yung ume-ere ng mga misinformation po. And I don't need to say, but naman po dito. Today po, to set the record straight po,
Hindi po PNP ang nagsimula po ng gulo. Yung claim po nila, first day pa lang po tayo na pumasok doon na tahimik at nakiusap na payagan na tayong lumabas. Claim kagad nila, 7 ang namatay, maraming sugatan. But until now, wala po silang napapakita na 7 o 8 bangkay. Except for one po, na hindi naman po ito direktang resulta ng pagpasok po natin. Yung tao po na namatay sa heart attack ay 4 na araw na nakaposte doon sa mga watchtower na inilagay nila. Napakarami po itong watchtower na nilagay po nila at dinudokumento lang po natin lahat at ipapakita natin yan in due time, pati po yung mga pulis natin na nasaktan, lalo po kagabi, may putok po na ulo na pulis po natin, may basag ang nose bridge, marami pong galos, maraming sugat sa paa at sa kamay. Hindi po tayo ang nagsimula ng gulo. In fact, kung mapapansin ninyo, hindi nang huli ang ating kapulisan kahapon dahil we want to de-escalate yung tense situation kahapon kahit pa binato tayo ng mga monoblock at yung claim nila na meron tayong tear gas na ginamit ay wala pong katotohanan ninyon. Kung mapapansin ninyo, I'm sure alam niyo po yun, kapag ang gumamit po tayo ng tear gas, yung mismong mga pulis natin ay nakasuot po yan ng gas mask para hindi po sila maapektuhan. Ang ginamit po nila ay fire extinguisher po. Tinira po yung mga pulis natin at yung mismong mga members nila na mga sinasabi na tear gas, kaya binibidyohan nila na nililinis ng tubig yung kanilang mga muka at mata ay wala pong katotohanan yun na galing po yun sa tear gas. And in fact, yung mismong mga pulis natin na tinira ng fire extinguisher, hindi po nagreklamo. Like we said, kung ang guidance po on the ground is not unless po na talagang serious yung magiging injury ng pulis natin, maximum tolerance pa rin po yung ini-implement natin because as much as possible, we want to really de-escalate yung situation po doon sa loob at labas ng POJC. Ma'am, how about po yung report na sinasaktan po ng mga KOJC members yung kanilang sarili, ma'am, para isisi po sa mga PNP personnel po? Meron tayong hawak na video ngayon na nagpapakita na meron na sila doon sa isang lugar doon na mismong mga miyembro ang nagsusugat doon sa kapwa nilang miyembro na para ipakita at isise sa mga kapulisan natin na galing yung injury nila sa ating mga kapulisan. We're just waiting na ma-authenticate po itong video na ito to show how desperate these people are para ipakita na umaabuso yung mga pulis natin, nananakit ang mga pulis natin. But on the contrary, yung mga pulis natin ang minumura, tinatadyakan at sinasaktan at lahat po ng klaseng pagmumukha ay natanggap na po ng ating mga kapulisan. But they maintain their composure, they maintain yung self-restraint at maximum tolerance dahil yun po yung kabilin-bilinan ng ating GPNP. Yung pagtitimpi ng ating mga kapulisan, pangatlong araw na po ito, walang tulog, walang halos ligo at pagkain ng mga pulis natin, limited ang movements, and yet patuloy po silang tumutupad ng kanilang mga tungkulin at hopefully ay ongoing po yung negotiation ngayon dahil as we speak po, nakabalanda pa rin po yung fire trucks, yung boom truck, yung crane, pati yung mga wing van doon sa highway po. Wala pong nakakadaan dyan at gabi pa po tayo nakikipag-negotiate sa kanila na alisin po doon para hindi po ma-hamper yung delivery ng service po at makadaan po yung mga tao po doon. And in fact, yung mismong boom truck nila, yung crane, yung malaking bola po doon, ay nasa taas po yun ng mga CDM contingent natin na any movement at bumagsak po yun, may mamamatay na pulis po doon. So ganun po yung sitwasyon ngayon doon, but the situation remains manageable. Open po ang PNP sa negotiation, no less than the regional director, si General Torre, ang nakikipag-negotiate na alisin na nila yung mga nakabalantrang sasakyan po doon dahil base po doon sa permit na ibinigay po sa kanila. Ang pinayagan po sa kanila ay magkaroon po sila ng vigil at prayer rally at candle lighting doon po mismo sa loob ng KOJC. But what they did last night po ay bigla po sila nagkaroon ng lightning rally, kung ano-ano pong pagtatawag na ginawa, hinarang yung mga sasakyan, at kaya hindi po nadadaanan po ngayon yung lugar po na yun. At hindi po ang PNP, ang itong sinasabi po nila, ni-restrict po ng PNP yung pagpasok po ng mga tao sa Davao po. Hindi po totoo yun. Wala pong inilagay po na barricade or restriction ng PNP. Sa lugar po nila, sa parte po nila, naglagay po ng hakang po doon. Colonel, Ian Hanay from APC. Hindi ko lang po like line of questioning naman lang. How do you respond po doon sa mga allegations na may Davao Regional Police Officer na nag-iossi habang nasa Mike, please, Mike.
Colonel, yung sinabi nyo kanina na dapat within the day, clear na yun. Wala nang extension yun. Non-negotiable na. Yes po, kausap ko mismo yung RD po. Actually, kagabi pa po nila yun na nilagay. So, hindi na po tayo papayag na patagalin pa po ito. Sabi ko nga, hindi pulis yung kalaban nila dito. Ang kalaban na nila yung mga mamamayang na nai-stoko na antala na hindi makadaan po doon sa main highway po ito. Yung nilagyan nila ng mga sasakyan. We will show to you later on yung mga sasakyan na ibinalaan nila doon na which is definitely mali po yun. Mali po yung ginawa po nila na. Yun pong concentration yung operation. Maliit na parte na lang ba yun? I was instructed not to give specifics as to the area kung saan po yung concentration na yun na meron pong na nahagip po, na sign of life po under the ground po. I don't want to give more clues than necessary po. But definitely, sabi ni General Torre, they are close to it. Yung area ba na yun na tumpok yun, Colonel, by chance? O meron na talaga kayo intelligence information na merong something dun sa particular area? Like we said, sir, naniniwala po tayo na nandyan po sila sa loob. Dahil we are of the information, may nagpo-provide po ng information na nandyan po sila. Kaya bakit ganun na lang po yung desire po ng PNP na talagang halugugin itong mga particular na lugar na ito. But one of the challenges really is we are being impeded at talagang grabe yung resistance na nare-receive natin. Doon kami nagtataka kapag lumalapit tayo doon sa mga lugar na pinpointed natin na posibleng kinakukuha nila, grabe talaga yung resistance. At we wonder why, bakit. So, sabi ko nga, a few minutes ago, kausap ko si General Torre and they are in high spirit and confident na sana itong sinasabi natin na lugar ay matuntun na natin. Baka magkaroon na ng fruitful ending itong implementation po ng warrant of arrest. Ma'am, during pagsisimula ng operation, pansin ko lang din doon sa mga video, nagpapatulog sila nung sirena. Is it a way to disrupt na po yung operations po ng PNP? Hanggang ngayon po ba ginagawa nila ito para mahirapan yung mga pulis po natin? Yes po sir, sabi ko nga kanina, ang dami nilang nilagay na watchtower. Naglagay pa sila ng barbed wire dun sa likod at meron pang live wire. So bakit nila kailangan gawin yun kung wala pa talaga silang tinatago na meron doon sa loob? At yung sinasabi niyo po na nagpapadusog sila ng sirena, ay talagang yun yung pasabilis nila para talagang magbigay ng atensyon doon sa mga tao nila sa loob kung anong dapat nilang gawin. So pinapaghandaan nila ito at yun yung mga challenges talagang hinaharap ng PNP. But hindi po tayo susuko kahit gano'ng puyat, papagod at gutom yung mga pulis natin, ang instruction ng Chief PNP natin. Let us remain vigilant at maximum tolerance po tayo at kakayanin natin ito at mataas pa naman po yung moral ng inyong PNP dahil no less than our Chief PNP is there. Nakikita nila yung sitwasyon at yung mga leaders mismo ng PNP ay nandun para i-assure sila na they are being protected at iniintindi po yung moral and welfare po nila. Doon sa first person mamaya, if ever na hindi sila makinig sa PNP, gumamit na ng fire extinguisher yung mga supporter tapos may pulis na rin na pumutok yung ulo. Paano hindi magiging violent yung dispersal mamaya kapag halimbawa may nanlaban ng mga member o taga-suporta ng Pastor Kibuloy? Well, sabi nga natin, ayaw nating dumating tayo sa punto na magkakaroon ng sakitan. Pero what we can assure you, hindi po manggagaling sa PNP ang panggugulo. Hanggat maaari, gusto nating maging matahimik po yung dispersal mamaya. Sila po mismo ang magtanggal. At sabi nga, we appeal doon sa kanilang mga leaders at no less than yung LGU po ng Davao na tulungan po tayo makipag-negotiate sa kanila dahil hindi lamang po sila naaapektuhan nung ginawa nilang barikada dyan at maging yung ibang mga mamamayan po ng Davao ay affected na rin po. So, hopefully po ay wala pong masaktan. But if ever po na magkakaroon po talaga ng resistance, serious resistance for that matter, then the PNP has no recourse but to implement the law. Well, wala pong sinabi si General Torre, but according to him, the negotiation is ongoing and kung mag-fail po ang negotiation, then they will implement the law. That was his exact word. Careful kayo sa paggamit ng tear gas.
Pero open ba yung option na yun to flash out yung mga main target mo? Wala po sa option sir na gumamit ng mga ganito kasi kung meron po, kasabi nga natin na minsan natatawa na lang tayo dun sa mga misinformation na nilalabas. Kung ikaw ay pamilyar sa tear gas, kahit gaano kalayo yan, talagang ang sakit sa mata niya kung wala kang gas mask. Just can imagine kung mga pulis ay gagamit yan at wala sila mismong suot na pang-protection ay definitely po sila ang unang masasaktan. So there's really no truth na nagtapon po tayo ng tear gas yan. But these are not in the table right now po, sir.